I guess we are live and alive right now. Lahat. And as you know, we will continue on discussing the arguments that has been presented by some of our friends. Well, ituloy natin po yung naudlot na pagtalakay may kinalaman sa naging reaction ng mga friends natin. Wait a minute. Kung saan, most of our Muslim friends, instead of uh, presenting good arguments to debunk Brother CJ, puro naman yata personal attacks na yung ginawa. So last time nung na-reactan natin yung mga claims na ito, especially dun sa mga claims ni Mr. Pierce Aging. Kung anong sinasabi, nag-claim na mas napag-aral na naman namin yung Bible, mga ganito, ganyan, bla bla bla. Eh ang kaso, ito yung malaking problem. First, what does he mean that he read the Bible? That he allegedly studied Christianity? At ang isang pagtanong dyan ay ito, does he really know the core teachings of Christianity? Or he was just assuming? Kasi ganito lang yan eh. Kahit sinong mga tao dyan, pwede nilang i-claim na they know the Bible or whatsoever, blah, blah, blah. Pero, tingnan nyo to. Itong gagawin natin reaction ngayon, i-react natin to. So, balik tayo sa video ni Mr. Tahir. And if he was listening right now, sana, kailangan niyang mag-present ng good reasons why he thinks Islam really makes sense in reality. Diyan po tayo papasok doon, mga kaibigan. Ito lang masyadong ironic po kasi na just to prove that Islam is true, just to prove Christianity is false, what they are doing here is to make fun and to make insults against Christians who are what? Who are, ano tawag dito? Who are misusing scriptures, who are making fun with them. Nako mga kaibigan. So at this point, let's continue to what he was saying. Biblia ko ngayon ay nasa 30 mahigit. Yun po yung naging daan, bakit po ako naging isang Muslim. So kasi yung last claim niya, he allegedly read the Bible, so he became a Muslim. But wait a minute. Alright. Sensya na. Kinokontak pa natin kasi si Brother Jonas. Yung naging natin last time sa naging live stream natin. But anyway, kasi tingnan nyo, when he said, I became a Muslim because I read the Bible, what does he mean by that? How did he come to that conclusion? Every single person can claim that. Ang iba nga, sabi, I have read the Bible and I became an atheist. Which is, first and foremost, sobrang babaw naman na argumento yan. It's only pointed out the fact that they are not really studying the Bible at all. Katunayan nga, mismong ang mga sources nila, they're not really studying it. And yet they're claiming that they are.
Well, tuloy natin ang kanyang sinasabi. Pastor CJ, gusto ko lang pong itama yung mga sinasabi niyo po. No? Wala po akong galit sa inyo, wala po akong masamang tinapay sa inyo. Hindi ko po kayo kilala. But yet, most of their followers mocked him. Alam nyo kasi ganito yun. Like for example, yung doon sa mga followers ni Mr. Intasan, and even yung mga followers ni Mr. Skaging, instead of dealing with the main issue, which is, you name it, debunking the arguments of Brother CJ, what are they doing? They're attacking him personally. Stick man yan, Facebook. I don't know kung may YouTube po si Brother CJ dyan. Alam nyo, kung wala talaga, alam nyo kasi, pagka na-expose ang kanilang belief, what they're doing, they're making fun at those people who are criticizing their belief. Which is one of the examples of what? Yes, you guess it? Proving their belief has a weak foundation. Okay. Kung hindi lamang merong mga kapatid na nagmamalasakit sa iyo na para maitama ang mga sinasabi nyo na mali, eh hindi ko sana malalaman ang mga sinabi nyo dito sa video nyo na ito. Marami pong mga kapatid na nag-PM. Nandiyan na po yung mga kilalang mga mangangaral, si Sheikh Omar Piñalber, at isa sa mga kapatid po natin, si Yusuf Mando ng NCMF, no? At ang iba pang mga kapatid na mga kilala natin sa iba-ibang, no? So, ayan. Yung sinasabi mo na convert ay hindi po angkop ito sa mga... Well, like I said to last time, by the way, still, there were converts. If they are making some sort of assumption that every single person here were Muslims, then they had no evidence concerning to it. Even in historical data, Abraham, Moses, David, you name it, they are not practicing what they are practicing today. Kumbaga, let's say for example na lamang, they will go to argue that Jesus was allegedly a Muslim. What are their pieces of evidence that support their case? Is it by means of quoting some Bible passages out of its proper context without even dealing if the version of Jesus in the Quran really existed? Wow. So still, you say, ay, di converted kundi revert. What does it mean by that? What are their pieces of evidence to support their claim? Kasi kung ganun lang po yun, na assumption ka agad-agad, aba wala na. Dito sa Pilipinas, na nag-Muslim, hindi po sila dapat tawaging converted Muslim. Bakit? Okay. Of course, pumunta sila rito, may mga tao na. Sino po yung mga tao na yun? Tao, mga sundalo, no, na may daladalang kanyon. Ano ito? Bakit, Pastor CJ, dapat, sabi ko nga sa'yo, ituturo po namin sa inyo ang katotohanan. Actually, dapat mag-rely kayo mismo sa inyo pong mga sources. To our friends who are listening, advice ko lang, huwag kayong basta maniwala sa mga tulad nito. Magsalis din po. Yan pong encouragement namin sa inyo lagi. I-examine niyo po yung mga truth claims na yan. Not just making assumptions like, no, tama po yung namin, yung tagapagturo. Come on. If you are talking like that, are you telling us they are infallible? Ang napakababaw ng kaalaman nyo po. Bakit? Sinabi nyo, convert. Ibig sabihin, hindi kayo nag-aral ng history. No? Bago converted. Ulit. Muslim. Bakit? Pastor CJ, dapat, sabi ko nga sa'yo, ituturo po namin sa inyo ang katotohanan. Ang napakababaw ng kaalaman nyo po. Bakit? Sinabi nyo, convert. Ibig sabihin, hindi kayo nag-aral ng history. No? Bago dumating ang Kristyanismo dito sa pamamagitan ni Magellan, kasama yung mga praile, kasama ang mga
mga tao, mga sundalo, no, na may daladalang kanyon, may barel, may espada, may krus at Biblia, ang kanilang naging trabaho dito sa Pilipinas o dito sa bayang Maharlika na kung saan kanilang pinatay ang mga tao. Of course, pumunta sila rito, may mga tao na. Sino po yung mga tao na yun? Sila po ay mga Muslim. At frankly speaking, you even don't know the historical data. Why Maharlika? Are you kidding me? Even many Philippine historians will tell you na yung ganyang konspirasiya ay hindi naman totoo. And by the way, yes, it's true. There are some Muslims in Mindanao area. But most of these people, most of the tribes are not Muslims. Most of them had a religion, what was called animism. Naniniwala sila sa mga anito. If you're going to say, sila Lapu-Lapu, ganito. Come on. If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong, lalo po sa mga nagtuturo ng history. My friends, those people like Lapu-Lapu are not Muslim. Ang ginagawa na lamang po dito ay simple. For their desperation, they want to distort historical data. Nako. This is not how to defend your. Tapos if you will go to say, yung Christian sa Pilipinas, ang dala-dala, or the house, or whatsoever. Come on, my friends. That's not even a good way to present your claims. For sure, my friends, if you will go on to hear this kind of argument like, ang Pilipinas noon, Muslim nation bago dumating si Magellan. Ito ang tanong, what are following archaeological and historical data na natin sa kanila? Pero, kung wala po silang maipakitang kung ano, and it is just as mere propaganda, actually, propaganda na po itong ikinakalat po ni Mr. Sakagin dito. A conspiracy theory? He told to Brother CJ that he doesn't know the historical data, and yet he went on and on to say something without even basis. Come on, Mr. Sakagi. You should know better. Study historical data. Hindi yung ganyan-ganyan lang na puro assumptions lang. ang history, tignan nyo, 13th century, Pastor CJ, unang itinayo ang simbahan ng mga Muslim. Nasaan po yan? Dahil kung Kristyanismo ang nauna rito, dapat ang simbahan nyo, ang nauna na nagtatag ng simbahan dito, ng reliyon nyo rito. Pero bakit? History yan, nandiyan sa 1,000 dati. Inilagay mismo, nasa 1,000 bill, nasa 1,000 na papel. Yung mosque, yung masjid, na simbahan na naunang simbahan na naitatag dito po sa Pilipinas, dito sa Maharlika, no? Bakit po nandoon yung mosque nasa loob ng 1,000 na papel? Bakit? Kasi sinabi ng gobyerno, iyan po ay naisabatas po yan. Na ano? Na yung papel na 1,000 ay dapat mailalagay dyan yung mosque. Dahil unang naitayo na reliyon dito po sa bansa po natin ay Islam. No? It doesn't matter
Saging. Come on. At saka, siya nga pala, saan yung libro na nagpapatunay na galing mismo sa mga aktual na mga scholar ng kasaysayan? Oh, please. We want to know, we want to check it. Please. And even if his claim is true, it does not even prove Christianity after all. He went on to the Philippine Islands, but he doesn't want to talk about the first century historical data. Ano yun? Tapos nagtungo pa sa tinatawag na conspiracy theories na debunking mismo sa kaging. Nasaan yung pong pag-debunk sa mga arguments niya? Where? Take note, si Brother CJ, he gave 3 reasons why a certain Christian must not be converted to your belief. Number 1, your prophet is a false prophet. Number 2, there are many additions na wala po sa scripture, particularly, I mean, Bible. And third, the Quran is not the word of God or inspired word of God. Yan po dapat ang tinutukan nyo. But what you did, what you're doing here? You go on to the so-called history. Even, sige. Let's take it for granted na totoo yung claim nyo. Do you think nagpapatunay po dyan sa evidence for your belief? It doesn't. Every single person can claim that. Oh, yamang sabi, nauna ang Islam. If I will use this kind of argument, then Hinduism is the first religion in the whole world. Ibig mong sabihin, ang Hinduism ay totoo. Come on. If you're listening to this right now, yung argumentong yan ay hindi mag-work kahit kailan. You must to prove first that your belief is true. Not by means of presenting a certain silly conspiracy. But you must have to prove that based on the actual source. Dahil ang unang dumating dito, si Sharif Makdum. At siya po ay nagtayo ng masjid ng Mosque Bahay Dalanginan, kauna-unahan dito sa ating bansa. Yan po ay itinayo doon po sa Simunul, Tawi-Tawi. At hanggang ngayon, nandoon po yan. Yung mosque na yan. No? At hanggang dumating yung mga Sharif, yung mga Sultanate, hanggang napunta na dito sa bansa natin, ang iba-ibang mga lahi, hanggang sa itong Luzon, Visayas at Mindanao ang namumuno po rito. Dito sa Luzon, si Raha Sulaiman, Raha Lakandula ng Tondo, ayan, no? Si Raha Matanda, si Raha Baginda, yan po, yung 10 dato sa pangunguna po ni Dato Puti na ginawang suka, toyo at patis na lang, ayan. Yan ang history niyan, mga kapatid, mga kababayan, lalo na sa'yo. Even if it's true, hindi po patunay na totoo ang Islam. At kung siyasatin talaga natin ng mga historical data, okay, fine, andyan, nag-exist yan. Raha Humabon, Raha Sulaiman, and the rest. But pero hindi, iilan lamang lugar noon sa bansang Pilipinas ang masabing na ikalat noon ang Islam noon. Pag-review nga po yung data sa sakaging. At saka kung tama po yung claim nyo, nasaan po mismo yung mga books or documents na nagpatunay sa inyo pong mga claims. To be honest with you, last time, maybe 10 or years ago, nung nakakinig ako ng isa sa mga teachings na sinasabi ng dalawang Tawagandists. Ganyan yung kanilang ina-argue. That the Philippines was once a nation bago dumating Magellan. Which is very silly. Kaya nga, alam nyo guys, especially, whether you're a Christian or even an atheist, sige, isali natin yung mga atheist friends natin. If you are listening
to this kind of statement, if you're listening to that kind of argument, we must have to ask them, nasaan po yung evidence na totoo yan? Isa pa, sige, sabihin natin totoo ang kanyang mga sinasabi dito. Ibig mong sabihin, totoo yan? Anyone can claim that. But it doesn't mean that it's true. Ganun po kababaw ang argumentong pinapresent nila as if they think na tama ang kanilang paniniwala. Pero asan pa rin yung debunking? Yung punto na sinabi ni Brother CJ last time? Wala. Wala pa rin. Nothing. Zero. Nada. Pastor, shout out sa iyo, Pastor CJ. Shout out din po sa inyo, Mr. Sakaging. Na-mention ko na po kayo. Pero I'm hoping if the Lord wills, maybe we will have a dialogue also. Pero as of now, hindi pa ngayon. Pero let us see. Let us see. If the Lord wills. Hindi naman kailangan madaliin yun eh. Hindi naman kailangan pilitan. But anyway, let's continue. No? Sana nag-aral muna kayo kasi nakakahiya po. Unang-una, batang-bata kayo. Sinabi nyo, pastor pa kayo. Ad hominem. The arguments that Brother CJ presented. Ano yun? Sabi, ay, bata ka pa lang. You told you're a pastor, tapos wala kang alam sa history. Mrs. Sakaging, with all my due respect. Pero ad hominem po yan. Makes sense at all. It doesn't really make sense. Ay, nako. Ay, nako. Kung yan po yung isa sa mga paraan nyo to prove that your is true, sorry to tell you, it doesn't. Nako. Diba? Dapat nag-aral muna kayo bago kayo naglabas. Yan ang dapat naming sabihin sa inyo, especially in the mass sources. You're blaming Brother CJ for this without even dealing with the main issue. Ay. You're not really doing a good job. Mr. Sakaging, to be honest with you. Wait lang ha. So at this point, kung mapapansin nyo, instead of dealing with the main issue, which is disprove the arguments of Brother CJ, ay nako, puro ano-ano na lamang ang sinasabi. Ang unang religion ng mga Pilipino ay Islamic daw. Ay, dapat mag-aral ka muna bago ka mag-ngawa-ngawa kasi nakakahiya. Ha? Are you sure for that? And if, kung sakasakali man na magkaroon po tayo ng dialogue like this one, and then you will go on to tell me like that, I will go on to ask you a simple question. What's your standard to say that I'm wrong? And where are the data, pieces of evidence na magpapatunay po sa inyo itong mga sinasabi? Bukod sa, because the Quran says so, na circular reasoning lang. Come on. Yung ganyang argumento, hindi po mag-work yan. Lalo sa mga bukas ng isipan. Bakit? Tinatawanan kayo ng mga taong may kaalaman. Ha? Tinatawanan ng mga taong quote-and-quote may kaalaman? O yung mga taong nauutol lamang po sa inyo po mga sinasabi nang hindi man lamang ini-examine ang kani-kanila mismo mga sources? So I will challenge you here, Mrs. Kaging. Can you
find any archaeological digs, any ancient documents na nagpatunay na noon before na Magellan, ang buong bansa ay Islamic nation. Yan po ang challenge ko sa inyo. I hope you're listening to this. I hope you're listening to this. Can you show us any historical data, ancient historical data, I mean, na nagtunay na tama kayo? Come on. Ay, wait a minute. Patungkol sa history, patungkol sa kaalaman sa pananampalatayang Islam, patungkol sa Biblia, dahil ang mga sinasabi mo, hindi po sapat na batayan. Mamaya tatalakayin ko po yan, okay? You even don't put Bible, Mrs. Kagi. What you Muslim apologists did, kukuha lang isang Bible na gusto nyo para lang mag-connecta sa inyong pong agenda. And you will go on to ignore the rest of the passages. And you will say, you see, Islam's true. Ang dapat nyo po i-pinpoint dito ay simple. Show us any good reasons based on evidence. Not just some sort of silly statements like you're doing right now. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang debunking ni isa. Wala pa rin. Hindi po dapat itawag na convert. Maling-mali po. Bakit? Ang mga ninuno natin dito, mga Muslim na po. Ha? Kaya nga, tunayan nyo po by means of archaeological data, ancient historical data. Challenge ko po yun sa inyo. Mga Kastila noon, itinapat nila yung krus, yung espada, yung baril, yung Biblia, yung krus. Kapag ayaw mo, tatagpasin ang leg mo. Mag-aral ka ng history, iho. Mag-aral ka rin po, Mrs. Kagi. You even don't know the Islam history. My friends, if you listen to this guy, you are listening you are listening as a certain nonsense joke. Kung iniisip niya na, oh, ito kasi mga mananakop na to, they represent Christianity. Come on. Hindi po. Ang Christianity ay nakafocus kay Kristo, hindi sa mga mananakop na Kastila. Yes, it's true. There are some people who use the Bible for their sake. But it doesn't mean na mali ang Christianity, na mali ang Biblia. Still, nasa kanya pa rin, kay Mrs. Kagi pa rin, ang burden of proof. Ha? Ibig sabihin, ginawa nilang sapilitan, ang pagpapakonvert, yan ang tama. Ang mga tao na nagpa-convert sa relihiyon nyo, naging Kristyanismo, naging Kristiyano, di ba? Yan dapat ang tamang itawag. Kasi pinilit para puwersahin, para sumamba sa krus. Kasi ang tinatawag po na Kristiyano, no? Wala pong ipinanganak na Kristiyano, iho. No? Bakit? Ito po. Alam niyo ang problema dito? Hindi lang. Nag-assume siya na nag-assume itong taong ito na ang lahat na dahil nga meron silang paniniwala na isinilang daw ang mga tao ng mga Muslim. Ganito, ganyan, bla bla bla. Wala namang ganyan sa Christianity. So dito pa lang strawman na siya. Pangalawa, sige sabihin natin tama ang kanyang mga pinagsasabi. Ang tanong, pruweba ba yan para tunayan na mali ang Christianity? Pruweba ba yan na yan ang tinuturo ng Christianity? The Lord Jesus said, love your enemies, pray for those who persecute you. So maraming tao ang gumamit ng pangalan ni Kristo for their own gain. But it does mean na mali ang turo ni Christ. It does not even mean that Christianity is false. Hindi ito nagpapatunay na mali ang Christianity. Ayos mo yung argumento mo, Mrs. Kagi. Pag sinabi pong Kristiyano, wala pong ipinanganak na Kristiyano. Kahit na anong... Which is true. Ang mga tao na tinawag na Kristiyano ay ang mga taong talagang sumunod kay Kristo. Hindi
po batayan kung isinilang ka sa isang Christian family. Nako, Mr. Sakaging, nahuhuli ka na naman sa strawman argument. Man, reliyon. Kahit born again ka man, dating daan ka man, iglesia ni Kristo ka man, O Hiya ka man, Sunni ka man, Ahmadi ka man, ano ba? Bibilangan din natin. Katoliko ka man, Jehovah ka man, Baptist ka man, SDA ka man, o kung ano-ano mga reliyon pa yan, mga sekta na yan. No? Bakit? Eh di ba dadalhin yung bata doon sa simbahan? Bubuhusan ngayon ng tubig, ng pare, ng kung ano-ano. Now, with all my due respect po sa mga Roman Catholic friends natin, but first, baptism cannot save you. Although it's important to represent the fact na yung tao na nabautismuhan, ito po yung representasyon lamang. Kumbaga, public declaration, so to speak. Magkagayon pa man, mga kaibigan, mga kapatid, I remember a certain passage na sinasabi sa Quran, like those who do not believe in Allah. Ano yun? Sa saging. Alam niyo po ba na mismong Islamic history ninyo, may palang sapilitang pagpapakonvert na ginawa ng inyong pong prophet? So, lagi niyo pong ibiniblame si Brother CJ na, ay, hindi ka marunong ng history. Pag-aral ka ng history. With all my due respect, kinreview nga po yung historical data. Lalo po ang dami pong libro dyan. Huwag niyo pong gawing lang, display lang. Aralin niyo po. Advice lang. Mga dasal-dasal pa dyan. No? Sasabihin ng pare, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, simula ngayon, ikaw na ay Kristiyano. Kailan ka na? Come on. Ang isang Kristiyano ay ang isang tao ay maging Kristiyano lamang kung ang isang tao ay nagpasya na tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, na siya ay mag-confess sa kanyang kasalanan, na siya ay na tatanggapin niya sa Kristo bilang Diyos, tagapagligtas ng kanyang buhay, at na mula ngayon ay isusuko niya ang kanyang sarili kay Kristo. Siyempre, natural, kasama na yung baptism. Kasama na yung communion, reading the Bible and meditate it, prayers, worship services. Come on. Again, Mr. Sakagi, you're not really doing any good job. Akala ko ba nag-aral ka po ng Christianity? What kind of Christianity that you're talking about that? Naging Kristiyano nung ikaw ay bininyagan. Nung hindi ka pa binibinyagan, ano ka? Kaya ang tawag dyan, convert. Yan ang tama. Pero kapag ikaw ay nag-Muslim, dati kang Kristiyano, kung ano mang reliyon mo, ang tawag sa'yo, rebirth. Bakit? Sorry to tell you, it's still convert pa rin. I will tell you, my friends, historically, walang Islam bago ang panahon ni Muhammad. Still convert pa rin. Alam nyo, hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako ng comment ni Mr. Skaging sa tatlong argumentong pinilenta ni Brother CJ. But until today, wala pa rin. Sige pa rin, ganito pa rin. Pero nasaan yung mga debunking? Wala pa rin. Promise, wala pa rin talaga, guys. Wala pa rin. Kasi ang mga ninuno natin dito, mga Muslim. Na kay Mr. Skaging ang burden of proof ngayon. Kailangan niya muna patunayan yan based on actual historical data, not just an assumption. I will tell you, my friends, kahit yung mga actual na nakapag-aral po ng kasaysayan, they will tell you na bagamat mayroong ilang mga Muslim community, majority of Filipinos before the Spanish colonization, karamihan sa kanila ay hindi mga Muslims. They were, anong tawag dito? Animist, tama ba? Yung mga naniniwala sa mga anito. Hi. You are telling Brother CJ to study history, and yet yung mga claims na nagsasabi niyo po, nasaan ang evidence? Nasaan yung data? Hindi yung
Masyadong madaming assumption dyan. Ano ba naman yan, Mr. Sakagin? Nasa inyo po yung burden of proof. Tunayan nyo po yan. At kung nakikinig man po kayo ngayon, kung napapanood nyo po ang video na to, ito po ang challenge ko po sa inyo. Prove that based on ancient historical data, based on archaeological digs, based on actual research. Not just mere assumptions para lamang makahikayat ng mga tao. Kasi yung ganyan, actually, it's just a mere fake news. Tama po kayo. Fake news lamang po yung mga pinagsasabi ng mga to. Yan. Bigyan mo ako ng history nyo na Kristyanismo dito ang nauna. O ang Kristyanismo, ang totoong reliyon na nauna po dito sa ating bansa. It doesn't make sense. Ang issue po dyan, katuruan. Oh, hindi, bakit? Dahil ba nauna po ang Islam, ibig sabihin, totoo? Ang babaw. Napakababaw. Napaka-nonsense. Unang-una, hindi mo alam. No? Kaya, dyan pa lang maling-mali na. Nakikita Una, hindi mo alam kaya mali ka. Anong argument yan? Can you still remember one of my reaction videos concerning to the claims of business tagging na isa lamang daw kasinungalingan yung kamatayan ni Cristo sa krus? Huh? And yet, he never even dared to that good reasons. Wala eh. Puro claim lang. Puro claim lang. I already told you, my friends, puro claim lamang po ang pinagsasabi nito. Most of our Muslim apologists, most of Muslim apologists, especially mga nagdadawa, makakarinig ka ng ganyan. Oh, yung Pilipinas dati ay Muslim country, bago man dumating ang mga Kastila. Problema, walang evidence. Nasaan yung archaeological digs? Nasaan yung ancient historical data? Oh, Mrs. Kagi, kung narinig niyo po ngayon yan, assignment niyo po yan. Assignment niyo po yan. Hanggang ngayon, wala pa rin debunking na nangyayari. Wala pa agad rin. namin na napakababaw ng kaalaman mo. No? Sige, dako tayo. Sagutin natin yung Napakababaw ng kaalaman mo. Huh? Really? ibang mga sinabi mo. Ikaw ay isang Kristiyano. Unang dahilan po, Muhammad is not the last prophet. Sabi po ng mga Muslim, si Muhammad daw po ang huling propeta ng Diyos. Second to the last Jesus Christ na prophet. So, okay. Sige, sagutin natin. Yung sinabi mo na hindi dapat paniwalaan si Propeta Muhammad, siya yung huling sugo. Unang-una, may batayan po. May nakasulat po sa Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikaw Muhammad, ay hindi namin isinugo, ipinadala, maliban na lamang na tanging habag sa lahat ng mga nilikha. Kasama ka doon, Pastor Tikson, Pastor CJ Tikson. Dahil ang Propeta Muhammad ipinadala para sa sangkatauhan, habag sa lahat ng mga nilikha ng Allah. Yeah, garbage. Walang actual na debunking na naman. If nag-cite agad-agad siya ng passage from the Quran to prove that. But if you want to prove that, nako, kung kukuha ka na naman ng cities from the Bible, sasabihin ko sa inyo, madedebunk lamang po ang mga pinagsasabi niya. Yung mga claim niya po na walang saysay. Why? Was Muhammad a true prophet of God? No, he was not. A true prophet of God would bear witness to the true God and not the false one that is found in what? Your belief. Kung ano yung turo ng inyo pong prophet, mahalatang taliwas yan sa turo ng Biblia. Your prophet denied the teaching of the Trinity. Your prophet denied the deity of Christ na malinaw naman sa Biblia. He also denied crucifixion and resurrection. He also denied that
Salvation is by God's grace through faith alone in Christ alone. Ang totoo niyan, ang prophet nyo po, dahil lamang ito, siya po ay fit sa requirements ng mga bulang propeta. Point 1, Matthew 24:24. For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders. Let me post this one para mabasa po natin. Ayan. For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. Actually po, isa po siya sa katuparan yan. How about po sa mismong payag ni Apostol Juan? 1 John chapter 2 verses 20 to 23. Who is the liar but the one who denies that Jesus is Christ? This is the Antichrist, the one who denies the Father and the Son. Hindi po ba sa Quran, tinuturo na Jesus daw ay hindi anak ng Diyos, na si Allah ay hindi ama. So, dyan pa lang po, may problema na yung belief ninyo. Siyempre, natural, i-deny po ninyo yan na false prophet. Yan. You will go to claim that Quran is the final revelation. Kaya, yan na, nabasa niya yun, di ba? Pero sige, bigyan pa natin yung kanyang claim. Kung hindi mo man tinatanggap yan, nasa sayo. Kung ayaw mo, sabi ko nga, nung una, kahit hindi ka mag-Muslim, hindi ka kawalan sa Islam. Dahil sa Islam, hindi kailangan ng kwarta, mag-aabuloy. No? Hindi kagaya ng reliyon nyo, kailangan ng membro, dahil kailangan ng kwarta. Ayan na naman po yung blame game na naman. Sa Christianity, yung kailangan ng pera para maraming convert. Are you talking about prosperity gospel preaching? Hindi yan turo ng Christianity. Sorry, hindi pa yung turo ng Christianity. You are blaming Christianity for this. Even though that's not what Jesus really teach. Yes, I mean. Palpak na naman ang kanyang claim dito. Kailangan ng tagapagsamba ang Diyos na sinasamba mo. Pero sa Islam, ang Allah hindi kailangan. The God of the Bible does not need why we are worshiping God. Hindi po dahil sa naghanap ang Diyos niyan. Kaya natin sinasamba ang Diyos kasi it is at the end of the day beneficial sa atin. Basa, strawman na naman po ito eh. Lang. Ay, nako. Kung ayaw mong maniwala, nasa sayo. But ang propeta mo sa salam, Kaya maliban lang kung nakatira ka sa Islamic country. Magmuslim ka, o ikaw yung magiging pinakaalipin doon. Come on. Ay, nako. Actually, yung ganyang argument, kung sisiya sa atin yan, siya yung huling propeta, huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Alam niyo po kung ano yung katuparan doon? Ito oh. That's my friends. Tingnan niyo pong mabuti. Tingnan niyo. Anyway, tuloy natin. Unang-una, napakababaw ng pag-aaral mo. Kasi, ano ba yan? Personalan na naman. Walang ganyanan. That's not even an argument. Kasi, maging sa mga naunang kasulatan na sinabi, how did you know na hindi niya alam yun? Naku. Mismo doon sa Hebro na si Propeta Muhammad, siya po ay kabilang sa mga sugo ng Panginoon. Sabi doon saan? Sa Hebro, binabanggit mismo ang pangalan ng Propeta Muhammad. Are you talking about Song of Solomon? Chapter 5, verse 16?
na kung saan pinipilitit yung salitang Makmadim. Hindi po yun Mahamadim, Makmadim yun. Come on. Oh, ito ha. Presenta po natin to. Kahit simple lang to ha. Para makita nyo po. Ayan ha. Kita lamang po natin. Tapos ikumpara po ninyo. Ayan. Hekko mamittakim, wikullu Muhammadim, sedode, wazerae, bayna heroz. Salita ng Hebrew, mali. Ay, nako. Oh, kita nyo? Pastor, hindi mo alam yan. Hindi ko alam. I don't know for sure ha. Hindi po ako magsasalita on behalf of Brother CJ. Pero, I will tell you my friends, that kind of argument will never work. Ang dami na pong mga Christian apologists at kahit mga eksperto sa Hebrew language, matagal na pong debunk yung ganyan. Hindi po siya, actually, ang salitang yan ay Makmadim. Nangahulugang lovely, cute, desirable. Hindi ginamit ang word na yan na pangalan o noun. Hindi po siya pangalan. Hindi po pangalan ang gamit dyan. Actually, kung titignan po naman natin ang kabuuan ng context nito, guys, ang ginawa ng writer dyan na si King Solomon, dinedescribe niya po yung kanyang asawa. Kasama na yung nasabi na his mouth, ang maiden dito, dinedescribe niya yung kanyang minamahal na si Solomon. Kasama yung sinasabi na his mouth is sweetness itself, he is altogether lovely. This is my beloved, this is my friend, daughter of Jerusalem. Nagde-describe po yan, hindi po pinapangalanan. Ay, nako. Nako po. Nako. You know what, my friends? Ito. Diyan po masasabi na there is something wrong sa ganyang argument. Ay, nako. Wala pa rin changes. Kung nagpapastor-pasturan ka o tapos pastor ka, ganyang kababaw ang iyong pag-aaral kahit sa Biblia. Ay, nako. Paninirang puri na pong tawag dyan. I will not go to deal with that. Pero ito, my friends, kahit kailan, hindi po patunay na tama ang paniniwala niya. At kung nakikinig man po si Mr. Sakaging po ngayon, kind of nonsense. Ang tawag ko nga po minsan dyan, childish reasoning. Alam mo ba yan na sinabi doon na si Muhammad, pangalan Muhammad, hekko mamittakim wikullu Muhammadin. Kita mo? Nakalagay sa Bible yan eh. Saan nakalagay yun? Sa Songs of Solomon. Mababasa nyo yan. Na kung saan, according to them as well. Yan daw isa sa mga hindi po dapat mabasa kasi nandun po yung physical or mutual or whatsoever between husband and wife. And yet they are using this passage to prove that they're promised. Mag-aral ka, pastor. Di ba? Binabanggit mismo. At yan ang hula din ni Jesus Christ. Guys, you have to see this one. Check it. Maging sa Deuteronomio 18 hanggang 19. Sinabi doon kay Moises na meron. You see? They will go on to Deuteronomy 18. Okay, sige. I-pinpoint natin ha. Okay. Sige, isali po natin dito. Wait a minute. Tapos, ikumpara po natin ito sa sinasabi niya.
Pasensya, medyo mahaba-haba yata itong comment na to. At least nang sa ganoon po ay makita po ninyo. Okay? Saglit lang. Okay. Okay. Just wait for a while. At kayo po ang makakasaksi kung sino ba talaga yung propeta na tinutukoy. Alright? Para malaman niyo kung sino yung ultimate na fulfillment dyan sa Deuteronomy 18. So habang nagsasalita siya, I will allow every single person here to see the following. So, in regard to Deuteronomy 18, the immediate context of this passage refers back to verses 9 to 14, where Moses warns people of the danger of false prophets. God's people are to avoid any and all who presume to speak authoritatively about the spiritual truth apart from God's truth. At ano yung God's truth na tinutukoy? Please, you have to see this, no? Kayo po makakapansin dyan, mga kapatid. Sa verse 15 nga, yan, a particular prophet will arise from the Jews. Hindi po who will be like Moses. Notice that it's not just any prophet as there have been many, but special prophet. Also, people who studied and read the Old Testament writings were looking for this particular special prophet. Katunayan, some Jewish leaders thought the fiery preacher John the Baptist might be the fulfillment of prophecy of Moses. Pero sabi nga ni Apostle, ni John the Baptist, he was the forerunner of the prophet of whom Moses spoke. And prophet himself. At sino tinutukoy? Guess what? Diba, ang mga Muslim friends natin, they believe Jesus is the prophet. There you have it. Kristo pala yun. John 1:43-45 records that the early followers of Jesus understood he was the prophet of whom Moses wrote. Jesus himself declared this about himself. Siya nga raw, kumbaga, ang katuparan ng mga hula na nakasulat sa mga aklat ni Moses. Sa Luke 24:7, assignment yan. Also, the most complete statement pointing to Jesus as the promised prophet is found in Acts 3:12-26. The deacon Stephen reiterated this in Acts 11:37. Sa madaling sabi, point 1, ang Brethren na tinutukoy dito ay ang mga Hudyo, hindi mga Hudyo talaga. Pangalawa, kung itong kanilang kinikilalang prophet ay mula kay Ishmael, sorry, hindi po talaga siya yun. Ang prophetic line ay mula kay Isaac, hindi po kay Ishmael. At si Kristo po ang nag-fulfill niyan. Ayan ha. Oh, ayan. Tingnan niyo po ang mga sumusunod na mga passages dyan from the Bible itself. Ayan. We've got this. Paano natin nalaman na si Kristo yan? Point 1, he came from his Jewish brethren. Point 2, sabi ng Deuteronomy 18:18, he shall speak to them all that I commanded him. Sabi ng Lord ba? Ay, yun. I command him. Ayan na, oh. And lastly, Jesus called himself a prophet and people considered him to be a prophet. And there you have it. Deuteronomy 18 was talking about Christ. Hindi po yung kinikilala nila. Yung darating na propeta. Kaya guys, kinggan niyo po sinasabi niya at ikumpara niyo po dito sa inyo po mga binabasa. sabi din Jesus Christ, hindi ako yayaon, hindi ako paparoon sa aking Ama, na inyong Ama, na ating Diyos, na inyong Diyos. Yung ironic naman, he quoted John 20:17 na kung saan sa point na yan,
ang kausap noon ni Mary Magdalene ay si Kristo Jesus na muling nabuhay. According to Surah 4:157, wala daw nangyari ganun. Ay, nako po. O kita nyo, hindi ako paparoon kung hindi darating pagkatapos ko ang isang mag-aaliw. Pinag-aralan na. Are you talking about John chapter 14? If you're talking about that, sorry to tell you, hindi to tinutukoy yung prophet nyo. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Please read to yourself. Jesus explicitly identifies the counselor or the comforter as the Holy Spirit. Not your own prophet. Come on. You're not really doing a good job. Actually, kung mapapansin niyo, when they are arguing concerning, for example, the reliability of the Bible, they will argue that the Bible is corrupted, cannot be trusted, that is full of contradiction, and yet they will use the same passage. Like John chapter 14 and John chapter 16. First, there is absolutely no textual evidence among all of the over 5,600 Greek manuscripts to place the word Perikleitos in place of Paraclete. Second, in the same passage, Jesus explicitly identified the helper or the comforter as the Holy Spirit. Third, this helper was given to Jesus' apostles, not to us, over 550 years later. Fourth, this helper was to abide with them forever. But your prophet has been dead for over 13, 14 centuries. Fifth, Jesus told the disciples, you know him. The words to the apostles of Jesus know the prophet named Muhammad. Sixth, Jesus also told the disciples the helper would be in you. So, how Muhammad could be in disciples is precious all credibility. This reference of being in the disciples clearly is a reference to the Holy Spirit's role of dwelling inside believers, as the context of John and the rest of the New Testament indicates. Bukod pa rito, Jesus said the helper would be sent in Jesus' name. However, no Muslim believes Muhammad was in the name of Jesus. Number 8, the helper whom Jesus would send would not speak on his own authority. However, Muhammad constantly testifies of himself. 9, the helper or the comforter would glorify Jesus according to John 16:14. Here's our question to him, no? Ito pong tanong po natin sa kanya. How would Muhammad actually be glorifying Jesus? Ayan, no? Oh, ito na lang. Iwan natin yung tanong na to para kay Mr. Sakaging. Ayan. At syempre, maging sa mga Muslim apologists kung sakasakali mapanood nila ito. Ayan. Please, you must have to answer that. Pakisagot na lamang po. Okay. Bukod pa rito, meron pa. Lastly, Jesus said the helper would come in not many days. Kaso yung prophet nila did come for almost 600 years. So, in short, yung helper o yung paraclete na yon sa John chapter 14 and John chapter 16 ay tumutukoy po sa banal na espiritu. Walang labis, walang kulang. Ano na naman kaya ang sasabihin niya dito? Namin ang mga aliw na yan. Ha? Yan ay... Guys, yung paliwanag niya
ikumpara nyo dito. Okay? So that you will go to realize there is something fishy sa mga sinasabi ng ating kaibigan. Isang tao na isang propeta na darating, walang iba si Propeta Muhammad. Ini-insert niyo yung tao, even though in reality, ang tinutukoy dyan sa John chapter 14 and John chapter 16 ay ang banal na espiritu. Kaya ang sinabi ni Jesus Christ sa banal na Quran, Ya Bani Israel, Oh, as I told you, he will use the said quote-unquote holy book para lang mag-ugnay po sa kanilang belief. That's the reality. Kaso nga lang, ang problema, most of them did not even dare to study their own sources. They even dare to ignore the context of passages from the Bible. Yan po nangyayari. ni Rasulullah, ilaykum musaddikal lima bayna yadayya minat Taurat wa mubassiram bi rasulin min ba'd ismuhu Ahmad. Kita nyo? Binabanggit na naman ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi niya, o bayan ng Israel, ako ay narito, ako ay sugo sa inyo. Sorry to tell you, that's just an assumption. No actual good evidence concerning to it. Nakaka-ironic lang. Ng Panginoong Allah, no? At ito po ay pinagkaloob sa akin ng Injil, pinagkaloob sa akin ang katotohanan mula po sa kasulatan. Pinagkaloob sa akin ang Injil, hindi po ang Biblia. At ipinaalam sa akin. Sorry my friends, iniinit lamang yan ni Mr. Hindi po totoo yung kanyang pinagsasabi. Sorry to tell you my friends, yung kasulatan na hawak ng mga Jews and Christians sa panahon ng kinikilala nilang prophet noong 7th century ay walang iba kundi yung Biblia na meron tayo ngayon. Kung hindi talaga about Bible yan, why are you quoting John chapter 14 and John chapter 16? Eh, dyan pala, kinokontra mo na. Ay, nako. Ang mga ang Torah ni Moises. At doon ay nakasulat na mayroong darating na ang pangalang Ahmad. Allahu Akbar. Na isang propeta, na isang sugo pagkatapos ko. Ayan, no? Dapat may ganyang kang katibayan, hindi yung magkukot ka lang ng mga... Actually, matibay po yung 3 points na sinabi ni Brother CJ. Kasi JC yung naano ko. Brother CJ dyan. Wala ka naman pong natibag, Mr. Sakagin. Wala ni isa. You're just making many assumptions against that. Tapos puro ad hominem pa ang ganun-ganun, wala namang nakasulat. Di ba? Unang-una, yung binasa mo, na sinasabi mo na si Jesus Christ ang huling propeta, wag mo kaming lukuhin. Wag mo kaming lukuhin, Mr. Sakagin. It doesn't say what you want to say. Paumanhin lang. But according to Hebrews chapter 1, sige. Ang final word of God, God's final word ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay. Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Okay, sign natin. In the past, God spoke to our ancestors, prophets, at many times, and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. In short, it's Jesus who is the ultimate fulfillment. Wala nang iba. Anumang claim na nagsabing hindi si Kristo yan, kundi meron pang isang darating, malamang isa po siya sa mga bulaang. Matthew 24. Read it yourself, my friend. Malamang sa malamang, dapat nyo pong gawin yung homework nyo. Alam namin ang Biblia.
mas alam namin ang Biblia. Walang nakasulat doon sa binasa mo. Sa sinabi mo na si Jesus Christ ang huling propeta, no? Na sinasabi Walang nakasulat sa Bible o kahit sa Quran na sinasabing si Jesus ay hindi huling sugo kundi si Muhammad. Yung word for word na yan, walang saysay. I'm already telling you that. Wow. Wow and double wow. mo na propeta. Yung talata na yon, wala po doon, kahit basahin nyo po yan. At wala pong sinabi doon na siya po yung katapusan o siya po yung huling sugo. Wala po. Anong wala? Kung tama ka sa pinagsasabi nyo, then mali pa rin yung claim na sinasabi nyo dyan. Kasi wala rin sinasabi sa Bible na si Kristo ang hindi si Jesus ang huling sugo. Kung gagamitin natin yung letra por letra, na napaka walang kwentang argumento. By the way, ang tanong, na-debunk ba ni Mr. Skaging ang buong yung tatlong punto na sinabi ni Brother CJ? Labo. Wala. Walang debunking na nangyari. Puro personal attacks pa nga yung napakinggan natin sa kabuuan ng kanyang video. And yet, Mr. Skaging is very confident in what he was saying there. We're not even dealing with the main issue. What on earth was that for? Come on. Hindi po mag-work ang ganyang argument whether he likes it or not. At kung nakikinig man po ngayon si Mr. Skaging, ito yung kanyang mga followers, it's kind of nonsense. Do your homework, my friends. Do your homework. At kung tama po yun, kailangan po evidence. Still, na kay Mrs. Skaging ang burden of proof. Well, Lord willing, if we have another live stream, by the way, ang balitaan ko nga na mukhang nag-meet si Brother CJ at si Mr. Rashid. So nagkaroon sila yata ng, I don't know, maikling dialogue or whatsoever. Magkagayon pa man kung sakaling makikita po natin yung naging reflection dito ni Brother CJ, sige, i-reactan natin yun in the future. For the meantime, we are done doon sa mga comments ni Mr. Skaging na in reality, there's no debunking. There's no responses. Wala. Puro assumptions. Puro conspiracy. Yun lang. Ay, nako. Guys, ito po ay isang payo po para sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Huwag po kayo basta maniwala sa akin, no? Guys, na. Huwag. I-examine nyo po muna yung mga arguments ng parehong panig para malaman nyo po kung saan po yung tama. Still, na kay Mr. Skaging ang burden of proof. Dapat patunayan niya yung kanyang claim through examination of ancient documents and other historical data. Well, still, walang debunking. Wala eh. Ano pa bang asahan natin? If the Lord wills, kung sakasakali, mag-ano muna tayo sa mga content about sa claims na ni Mr. Atheist, I think. Pero tingnan muna natin. So, sige. That's all for now. And I hope and I'm praying na nakatulong po sa inyo itong video na to. So, God bless you guys. Jesus is Lord. See you in our next live stream. Have a great day.